Hello mga mi! Samahan nyo nga ako sa panibago kong video. Ayan nga pala yung ulam namin kagabi at ininit ko nga lang ngayong umaga para maulam nga namin. Nag-init na nga rin pala ako ng tubig para makapagkape at makapagtimpla nga ako ng gatas ko dyan. 4:51 AM na nga yan at tulog pa nga rin dyan yung anak ko kaya hindi ko muna nga ginising. Medyo maaga pa nga yan kaya hindi ko muna sila ginising. Kaya naisipan ko nga muna mag-almusal muna ako at kumain nga ng kanin. Kumulo na nga pala dyan yung iniinit kong tubig at ayan nga nagtitimpla na nga ako ng gatas ko. Naglalagay nga rin pala ako ng asukal dyan sa gatas ko para nga medyo may lasa. Maaga nga ako nagising kasi nga 4 AM pa lang ay nag-alarm na ako. Kaya ayan maaga ako nag-almusal. Kasi mamaya nga ipapasok na rin yung asawa ko sa trabaho. Sinabi ko nga sa asawa ko na wag muna siya bumiyahe ng madaling araw para nga mahatid nga namin yung anak ko sa school mamayang 6 AM. Sobrang dilim pa nga kasi nung pag alas 6 ng umaga tas maglalakad kami dun sa pabahay. Medyo nakakatakot nga maglakad dun lalo na pag ganong oras kasi medyo madilim pa nga. At madalas ko na nga lang din to pinapasabay sa hipag ko lalo na pag nakamotor sila kasi nga nahihirapan ako maglakad. Sakto nga wala yung hipag ko at yung anak niya kaya yung asawa ko na nga lang muna yung maghahatid. Nagsandok na nga pala ako ng kanin na baho dyan para nga kakain na nga ako. Sanay nga ako mag-almusal ng kanin dyan kaya kahit buntis ako ay kumakain ako ng almusal na kanin. Medyo nakakainis nga mag-voice over dahil meron ngang maingay ditong dalawa. Kaya mas maganda talaga mag-voice over pag ikaw lang mag-isa sa loob ng bahay mo. Lalo na pag may nangiinis pa sa'yo habang nagbo-voice over kasi nasadya talaga. Namimili na nga pala ako ng ulam ko dyan kasi nga hindi ako makain ng patatas. Kaya atay na nga rin kinain ko. Patingin-tingin nga rin ako sa likod ko dyan baka kasi nagising na yung anak ko at yung asawa ko. Kasi nga nag-alarm ako ng 5 AM. Gutom na nga ako ng mga oras na yan kaya ayan subo na nga lang din ako ng subo. Galaw na nga rin kasi yung baby ko dyan sa tiyan kaya naisip ko na kumain, feeling ko kasi nagugutom din siya. Maya-maya nga tumunog na nga yung alarm ko dyan kaya nagising na nga rin yung anak ko. Kaya sabi ko wag muna siya tatayo muna. At nagsandok na nga ulit ako ng kanin dyan para nga mapakain ko na nga rin siya. Mas madami kasi siya nakakain pag ako yung nagpapakain sa kanya. Pag siya lang kasi mag-isa napakabagal kumain. Baka alas 7 ng umaga, hindi pa kami nakakapunta ng school. At habang nanonood nga siya, isinusubuan ko na rin nga siya dyan para marami siyang makain. At nagsalang na nga rin ako ng mainit na tubig para nga mamaya ay lalagay ko na lang sa tubig niya para hindi nga siya masyadong lamigin. Mas maganda kasi maligo ng umaga lalo na pagpapasok kasi medyo nakakatamlay nga pagkagising. Dalas ko nga ito nung nag-aaral pa ako kaya minsan hindi na ako pumapasok. Kakatapos ko nga lang pala siya paliguan niya at ayan na nga binibihisan ko na nga siya ng uniform niya. Medyo maliwalas na nga itsura niya dyan at hindi na nga siya inaantok. Patingin-tingin na nga lang siya sa camera habang binibihisan ko nga siya. At sinuotan ko na nga rin siya ng short para nga mamaya ay mag-aantay na lang kami ng alas 6. Hindi ko kasi alam kung nagbago na naman yung oras nila kung 6:30 o 6 AM ba yung pasok nila. Chinat ko na nga rin yung teacher niya dyan kung anong oras ba talaga yung pasok. At pagkatapos ko nga siyang bihisan ng uniform, ay ayan naman, sinapatusan ko na nga siya. Medyo maalikabok nga yung sapatos niya, kaya yan pinunasan ko na nga rin. Marunong naman na siya mag-asikaso sa sarili niya, kaya lang talagang mabagal. Kaya sabi ko ako na magsasapatos sa kanya para mabilis. Pagkatapos ko nga siya sapatusan, ay kumuha na nga lang ako ng pulbo dyan at ayan nga, pinupulbuhan ko na nga siya. At inayos ko na nga rin yung buhok niya para nga mamaya hindi na rin magulo. Dahil sobrang lamig nga, lalo na sa labas, kaya sabi ko sa kanya ay may jacket na lang siya. Tapos hubarin niya na lang sa school kung sakaling naiinitan siya. Ayan nga, kinuwanan ko na nga lang siya ng jacket. Ito nga pala yung labas namin, no? Diba napakadilim pa. Wala pang alas 6 yan, mga 5:45 pa lang niya, pero napakadilim pa. Wala pa nga reply si teacher niyan kaya sabi ko 6:30 na lang siya pumasok. Bali 6:20 ay hinatid na namin siya sa school. Nakamotor lang kami kaya mabilis lang namin siya nahatid. Pag uwi nga namin ng asawa ko at ayan nga napansin ko na napakadumi nga ng harap namin. Kasi nga medyo maaga na. Kanina kasi no pag-alis namin, hindi ko nakita na madumi tong harap namin. At nakita ko nga din yung sako namin na may mga kalkal nga ng mga basura. Kaya ayan, naglinis na lang ako. Ang daming dahon nga na mga nalaglag dyan kasi nga sobrang lakas nga ng hangin dyan. Kaya halos yung kalsada namin puro dahon ng mangga. Nakakaramdam nga agad ako ng sakit ng binti dyan. Ewan ko ba. Mabilis ko mapagod pag mga ganyan yung ginagawa ko. Pag nakatayo tapos habang nakayuko. Puno na nga yung sako namin dyan kaya nga nakakalkal na nga ng aso.
Hindi nga kasi dumating nung isang araw yung basura namin, yung truck. Kaya ayan, nandiyan nakakalat yung mga basura namin saka basura ng kapitbahay. Minsan kasi tuwing Martes ay kuhaan ng basura. Pag hindi naman Martes, pumupunta sila pag Biyernes. Bali tapos na nga ako dyan at pinagsama-sama ko na nga lang. Kaya hanggang dito na nga lang po muna yung video ko. Paalam!